Dahil naman sa tuloy-tuloy na opensiba o pag-atake ng Israel sa Gaza, kinailangang lumikas ng ilang mga residente doon para hindi madamay. Kahit sinabi na raw ng Israel na target lamang nila ang mga kuta ng grupong Hamas, nadadamay pa rin ng ilang residential area, paaralan, pati na mga ospital. Si Son Santiago para sa Balitang Abroad. Pinalalakas pa ng Israel ang kanilang opensiba nitong mga nagdaang linggo bilang pagpapatuloy ng kanilang plano na sakupin ang Gaza City at tuluyang puksain ang grupong Hamas. Bagamat iginiit na ng Israel na target lamang nila ang mga infrastruktura na lulan ng Hamas sa Dakong Hilaga, damay pa rin sa mga pag-aatake ang mga residential area, paaralan at ospital doon. Ayon kasi sa United Nations Relief and Works Agency, kabilang sa mga nasira ang 10 gusali na kinabibilangan ng mga paaralan at klinik na nagsisilbing shelter ng mga evacuees doon. Inuulat din ng Palestinian Civil Defense na mahigit 50 matataas na gusali ang winasak nitong mga nagdaang araw, kabilang ang Al-Ghafri Tower, isa sa pinakamataas na gusali sa Gaza. Samantala, hindi rin magkanda-ugaga ang mga residente sa Manha Tower upang maisalba ang kanilang mga kagamitan matapos ang banta ng Israel na pasabugin ito. Napilitang tuloy lumikas ang daan-daan libong Palestino sa katimugan na idineklara ng Israel bilang safe zone. Ngunit ayon sa mga International Aid Agency, hindi maayos ang kalagayan doon dahil sa mga siksikan ng mga evacuees, kulang sa pagkain, malinis na tubig at maayos na sanitasyon. Samantala, halos 65,000 na ang namatay at mahigit 160,000 ang sugatan nang magsimula ang girian. Batay sa tala ng Gaza Health Ministry, 51 Palestino na ang nasawi sa nakalipas sa 24 oras. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.